Congressman! Mga gago kayo! Harapin niyo ako! Hoy, puno! Kinakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Ay pagkasatanas, ano? Hindi niyo pag-aari yan! Mga walang niya kayo! Hindi niyo pag-aari yan! Pag-aari ng taong bayan yan! Pera ng taong bayan! Sino ba ang gagawin ito sa hinggan? Mga tarantado kayo! Ha? Nakita nyo ka? Matatapos rin natin yung mga anong tawag doon? Putulan tuloy ako. Dito na nga lang ako sa Congress. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Harapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon ang suntukan. Ayaw pumatol, ayaw natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot. Ha? Natakot. May takot din palang ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero ang problema lang, naubos niya ng kaban ng bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman D. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayong magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Makita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Ha? Magre-retire kayo. Sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commander. Mayroon kayong tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo. Mas masarap nga sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang barilan. Ano? Tahimik, ano? Pero ikaw, Congressman Puno, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto niyo hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo mata-mata yata si Abalos eh. Hindi ko kaya yun kasi maubusan ako ng stage. Puno! Hoy! Puno! Kinakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan nyo sa walang kakapuntahan? Ha? Ano no? Hindi ko narinig yun. Hindi, matagal na yung gago sila eh. Okay, sa madaling salita mga congressman, ano? Sa totoo lang, nakakaya niyo pa bang humarap sa tao? Yun yung tanong ko ngayon mga congressman. Nakakaya niyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? 6 lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit pa paano, nagdakaw rin yung 6. Kahit pa paano, piso-piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang chocolate. Pero ito, billion-billion ng pesos. Yung mga nagsipsip kay Marcos, billion-billion ng pesos ang kanilang budget. Anong klase, anong nangyayari sa ating bansa? Alam niyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam niyo, sa panahon namin noon, makalilig ka lang ng ninakaw na 50 million. Pagka-tinisyon na kagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, boy, no pansin yan. Kahit billion ngayon, hindi na rin pinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo. Ha? Para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga magnanakaw,
Huwag kayo magnakaw ng milyon dahil makukulong kayo. Dapat ang nakawin nyo, bilyon-bilyon ng pesos o trilyon. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung nahuli ng mga engineer, district engineer. Pinagyabang pa, marami na kaming nahuli. Sabi ng lugarit ng taga Malacanang. Alam niyo ba kung sinong lugarit sa Malacanang? Sinong lugarit sa Malacanang? Ha? Abogado pa naman, pero tawag doon, lugarit. Hindi sa totoo lang talaga, pag pinakinggan mo siya, hindi ka panipaniwala eh. Para siyang nanggagagulan ng tao, si Atty. Claire Castro. Ano? Ha? Siya, tagapagsalita ng taong bayan, ano? Tagapagsalita ng taong bayan si Claire Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Parang mali. Dapat tayo ang ipinagtatanggol niya or yung mga problema ng gobyerno, yun sana ang ipapaliwanag sa taong bayan na ito ang nagagawa ng ating Pangulo. Ito yung mga nagawa niya sa lutuhan natin. Ay, naalala ko nga pala, nung ako ay nasa Marcos pa, 2022 to 23, nasa Marcos pa ako noon. Pag pumunta ako sa custom, kasi meron akong kasamahan doon sa custom. Alam mo sir, every week nagre-report ako sa Malacanang. Bakit? Requirements kasi sir na isang linggo magre-report ako sa Malacanang. At kailangan daw makaproduce kami ng maraming pera para magpapagawa daw ng housing. In every year, 1 million per year na housing ang ipapagawa niya. Ha? Kasi nga may pangarap daw ang kanyang anak si Sandro bilang isang vice president. Oy! Blessing, may ulan. So tuloy ko lang, yung 100 million housing, sabi niya, 1 million housing project na every year, yun pala 6 years na 1 million. So yan yung panluloko talagang. Klaro-klaro ang panluloko ng ating Pangulo. Pangalawa, yung bigas. 20 pesos ang bigas. Kung yung 20 pesos daw, makakabili ka pag oras mga sakuna, bibili ka 20 pesos. Yun yung mga pangako ng ating Pangulo. Pero bakit ako humiwalay sa Pangulong Marcos? Para sa mga mahihirap dito sa kapaligiran ng Batasan, ano? Ang sabi ng Marcos, kaya ako nando sa Marcos, at sinabi niya yung nakalagay na tarpaulin doon na Vanguard of Democracy, yun ang gagamitin sana ni Pangulong Marcos na NGO, doon ipapasok ang pera. Pagkatapos ipasok ang pera, kami ang magmumot sa mga mahihirap yung perang sinasabi nila na magkukulikta nilang pera, ipamimigay sa mahihirap. So, tuwang-tuwa naman ako dahil bahagi ako na makapagbigay, makatulong sa kapwa ko mahihirap, yung perang Marcos ibabalik sa taong bayan. So, tuwang-tuwa ako. Problema lang mga kaibigan, after 1 year, nakalimutan ni Pangulong Marcos. Nakalimutan yung perang dapat ipabahagi sa taong bayan. Ayun, itinago ni First Lady. Alam niyo po kung sino ang sindikato sa Pilipinas? Si First Lady, si Lisa Araneta at ang kanyang buddy-buddy, si former Executive Secretary Ochoa. Sila yung satanas talaga. Si Ferdinand Marcos, bangag kasi yun eh. Pinapa-cocaine muna bago, ganito, kailangan natin wala problema, pre, wala yan, okay yan, approve yan. Di-approve, ubos ang kaban ng bayan. Maraming salamat na ubos ng kaban ng bayan.